Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Gaano po ba tayo kadali na sumunod sa isang instructions? Minsan po mayroon tayong mga tinatawag na mga taong slow, no, na kahit inisa-isa mo na, kahit na pinaliwanag mo na ng mabuti, ay talagang hindi maka-pick up. Isa naman, pag maisip natin, hindi ba talaga maka-pick up o ayaw talagang pumick up? Kasi kadalasan tayo, kapag naniniwala tayo masyado sa ating sarili, nahihirapan na tayong tumanggap at sumunod sa instructions. Kasi naniniwala tayo na mas may alam tayo, na mas magaling tayo at mas okay yung ating plano. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin itong mga bilin o instructions ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kung babalikan natin una, kahapon, ang sabi po sa ebanghelyo, pinangalanan na ni Jesus yung 12 alagad, yung kanyang magiging mga apostol. At bago pa rin yun, sabi nga po, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Kahapon yun. So may binigay na si Kristo sa kanila. Kaya ngayon, ang sabi nga, humayo na kayo. Ready na kayo dapat. Pagalingin ang mga may ketongin, ang mga may sakit, yung mga inaalihan ng demonyo, palayasin. At huwag na kayong magdala, sabi nga, huwag kayong tatanggap ng bayad. Huwag nang magdala ng mga bagay na hindi naman kailangan. Huwag nang magdala ng salapi, o ginto, o pilak, lukbutan, damit. Ito yung mga instructions na kung sakasakali, tayo po ba, mayroon kasi ang isang dahilan kung bakit hindi natin masunod ang misyon natin na itong binibigay ni Kristo ay dahil masyado tayong nag-aalala sa paano ang pagkain natin, saan tayo titira, ano accommodation natin, paano yung mga panggastos natin? Yan. Ang dami nating dinadahilan. Kaya hindi natin magawa-gawa o maisagawa ang misyon na ibinibigay
ng Poong Jesus Nazareno. Sa atin po ba, ano po bang humahadlang? Bakit nahihirapan tayong gawin? Hindi naman po ito binigay ni Kristo sa kanyang mga alagad para tuluyan silang maghirap, magutom. Kasi wala naman talagang pinabayaan ang Poong Jesus Nazareno sa taong marunong sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Walang taong magugutom. Walang taong mapapahamak kung marunong lang talagang sumunod sa sinasabi ni Kristo. Kasi nga, sabi po dito, wag na kayong magdala ng kung ano-ano. Kasi bahala ang Diyos sa pangangailangan natin. Bahala ang Diyos sa mga taong ipapadala niya para mag-provide. Hindi, yung bang, ang focus lang talaga, yung misyon. Yun lang talaga ang gagawin. Doon lang dapat nakatuon. Hindi na yung, ano ba, okay ba itsura ko? Ano bang damit ko? Ano bang brand ng susuotin ko? Ano bang accommodation ko? Ano, sa hotel ba ako? Ano bang... Ang focus lang, itong pinapagawa ni Jesus. Pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga ketongin, palayasin ang mga demo. Yun lang. The rest, ang Diyos na ang bahala dyan. Siya naman talaga. Sa inyo po, bakit hindi magawa-gawa ito? Sa atin, ano ang inaalala mo para labagin natin, no, at suwayin natin yung... Kasi ito yung paraan, ito yung guidelines ni Kristo. Bakit i-insist mo yung sa iyo? Ano tuloy nangyayari? Wala. Wala tayong pinatutunguhan. Kasi ayaw natin bitawan yung mga material things. Masyado na tayong attached dun sa material, maging sa mga tao, masyado tayong na-attach. Kaya tuloy, hindi tayo makapag-focus. Nawa po mga kapatid, na sa umagang ito na pinapaalala ni Kristo, huwag tayong matakot. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Magugulat na lang tayo na kahit kailan, hindi talaga tayo magugutom, hindi talaga tayo nagutom, hindi talaga tayo nawalan, maging ng damit o ng pera sa ating mga bulsa. Amen?